Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang marinaga po sa ako po si Junel Cuba sa headlines kan mga barata. Sa lado nasyonal, palasyo nagdepensa sa maluyang pagpapasimbag kada presidente sa mga sangkot sa maanumaliyang flood control project. Yung nagpaluwas ni mga reglamento sa tamang pasahod sa Chinese New Year. Marculita, pig-angat si Tarila na sa friendly debate kasumpay ka na Kalayaan Group of Islands. PNP nagpatanid na nagtitindog sa kasong pagbinta ka na mga kaakian. Barsa Armada kan Pilipinas nanindugan dai isusuko maski sarong pulgada kan teritoryo kan Pilipinas. Vice President Sara impeachment complaint makakaresibinin na patas na pagtrato. Senador Go Asin Padilla mayong balak na maghali sa minority bloc. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang tuwata, marahay na aga po sa Indokabusa ko po si Junel Cuba. Ngunya sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata na kita ngunya sa lado nasyonal. Naglaog ni not guilty plea anda Sandigan Bayan Port Division para man kidating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos sa ining sayumang magdul ni na plea sa kasong graft kasumpay man kanda subuot 92.8 milyones nagus sa flood control project duman sa Pandi sa Bulacan basado sa sayang abogado na si Abogado Francesca Singa. Digdiya nagsayuma si Revilla na mag-plead tangani mada na panindugan na ana sa indang motion to kwasa na nagkwi-question sa legalidad ka na impormasyon na isnampa laban man kay Revilla. Maski pa ini ang pinagbasura kan korte pinagpipirit kan kampo kan dating senador na pinagbalga kan sa ana sa iyang karapatan sa due process ninhuli kan daida siya natawaning pagkakataon na magsimbaga sa updated resolution kan Office on the Ombudsman na nagbubugta ka sa iya bilang respondent sa mga kaso. Tinawan doon maninda na dai subuot sarong accountable officer si Revilla asin ang mga aligasyon na anda iya nagtatao ni sarong krimen o minabilog kay ni sering mani pinagpahig kan Sandigan Bayan 3rd Division na bastante ang mga aligasyon asin na pwede pa manda na manimbaga si Revilla maski ngani subuot nakikipagsabuatan sa iba pang mga opisyal piglinaw kan korte na pwedeng magsampa ang ombudsman ng mga kasong digdiya iba sa inot na sinasabi sa lado ka na ginigibong investigasyon. Mantang nagplead man ni not guilty sa kasong grapa ang mga opisyal kan DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sinda Engineer RG Dumasig asin na Juanito Mendoza. Siring man ang iba pang mga akusado na katalaan na isaararom sa pre-trial anasambit ng mga akusado sa maabot na pizza 27 kan bulan kan Pebrero. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal
Naghagad si dating Senadora Ramon Bong Revilla Jr. Na mag-inhibit o mag-atras si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda sa pagdangugan kasong malversation kasumpay kan subuot 92.8 million pesos na Goose Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nagsampa ang kampo ni Revillani urgent motion sa Sandigan Bayan 3rd Division matapos ipirit na may conflict of interest subuot ni nulita si Justice Miranda tugang kan abogado kan dating DPWH Secretary Roberto Bernardo nangunyanda sarong state witness asin posibleng magtestigo laban kay Revilla. Tinawan doon man ni Justice Miranda ang motion asin na pinaglinaw gikan sa PONPA asin na digdi pinagpayag na anasambit ng relasyon kay Bernardo. Subuot ang kaso ang nag-agiman sa regular na raffle asin mayo nin basihan para sa iyang mandatory inhibition. Kaya digdi magpapadagos subot na gagampanan kani ang sa iyang trabaho. Dagdag pa man ni Miranda daiman subuot na apiktaran kan personal na relasyon ang sa iyang mga desisyon asin maingat niya nga pag-aadalan ang motion tanganing maaraman kung may dailan o rason para man sa voluntaryong pag-inhibit basado man sa tagapagtarama ni Revilla na si Abogado Francisca Singa. Anda importante iyo ang appearance impartiality kan mga maestrado o dapat mailingkan publiko na anda parte mismo kan korte mayong kinikilingan asin bako lang sa gibo kundi pati naman subuot sa parte kan personalidad. Mantang pinagpahayag kan prosecution natatabangan ninda ang motion na pinagapudining delaying tactics maski ngani pinagasayuman ini kan asin nininigaran kan kampo ni dating Senador Bong Revilla asin ipinagpipirit na ini lehitimong paggamit kan sa iyang karapatan bilang sarong akusado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pagitang ngunyad sa lado nasyonal. Senador Go asin mada Senador Padilla mayong balak na maghali sa party kan minority block. Mayo nin balak na maghali sa Senate minority block si Senador Bongo asin Robin Padilla. Anasambit ng pahayag kasumpay naman kan urulay kan pagkakaigwanin balasahan sa laog kan Senado. Antis paman kaya kan adjournment kan nasambit ng sesyon ana nagpos anda dua na sinda Duterte block asin man kaya dapat ang ibang senador magbali naman sa inda kabali sa nasambit ng Duterte Black iyo si Senador Ronaldo De La Rosa o si Senador Batu. Sinabi ni Senador Bongo na importante na inuton mo na ang pagtatrabaho kisa sa lado nin pamumulitika. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal si Vice President Sara Duterte para man sa impeachment complaint makakaresibinin patas na pagtrato araw kan itinatao ni PBBM complaint sa House Justice Committee. Siniguro kana House Committee on Justice na itatao sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang patas na pagdangog araw kan pagdul kan committee sa impeachment complaint laban man kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pahayag kinawan doon ni Baguio City Congressman Mauricio Dumugan na mag-siserbi bilang Vice Chair kanda Justice Committee nangako anasambit ng kongresista na maagiman sa tamang proseso ang mga reklamo laban man kay Vice President Sara Duterte araw kan prosesong pinag-aagihan kan duwang reklamo laban kay President Bongbong Marcos bubusisi unda kanda committee ang gabos na nilalaman kan mga reklamo laban kay BP Sara.
gikan sa grounds for impeachment form asin mga supporting evidence na pwede nga ipresentakan mga mambabatas o congressman na nag-sponsor kanasambit ng reklamo sa presente tulong complaint na an isinampa laban man kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpayag ni Congressman Dumugan kung may hilinga na bastante ang forma asin substance kanasambit ng reklamo siguradong hero subot iniya sa plenaryo tangani manda desisyonan. Siring man kung mayo subot nin mahiling na magabata na mga ebidensya siguradong ibabasura ang nasambit na mga reklamo arog kan ginibo kan duang complaint na inot na ipinagsampa laban man kay President Bongbong Marcos. Basado pa sa House Justice Committee Vice Chairman makakalaom ni na suporta ang Vice Presidente na bukas ang pagdangog asin pag-iimbestigar sa merito kan mga reklamo na kinakaatubang ni Vice President Sara. Arog kan nangyari kan pig-tratar asin pig-urulayan ang mga complaint laban kay President Bongbong Marcos. Iniluwas subuot kan gabus na mga pagdangog kan komite sa paagiman kan live streaming media asin mayo ni nanuman na tinatago. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang Puwersa Armada kan Pilipinas ipinanindugan nadaisubot isusuko an maski sa rumpolgada kan teritoryo kan Pilipinas kasumpay sa mga pahayag ni na pagsuko duman sa Kalayaan Island Group. Nanindugan ngunyan ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa posisyon na dai pagsuko nin maski sa rumpolgadang teritoryo o pagsasadiri kan Pilipinas kasunod kan mga naging kapayagan ni Senadora Rodante Marcolita nagarua digdi nagsasabi asin nagswiswisyon na isuko ang Kalayaan Island Group KIJ ninuli kan na tensyon sa lado kan China. Basado sa Puwersa Armada kan Pilipinas AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mandato kan Puwersa Armada kan Pilipinas natawanin proteksyon protektaran ang soberenya asin na integridad kan Pilipinas. Kabali sa mga teritoryong ipinagpangako natatawanin proteksyon kan Puwersa Armada kan Pilipinas iyo ang Kalayaan Island Group duman sa baho di masinlok na inaangkin ngunyan kan ibang nasyon, partikular na kan nasyon kan China. Sigun Rear Admiral Trinidad, dai kinakaipuan na magduwa-duwa nagampanan kan Puwersa Armada kan Pilipinas ang mandatong ini asin na napatunayan kani ana nasambit ng kasaysayan magigirumduman kan nakalis na simana ipinagpayag ni Marcolita sa Committee on Appointments na dapat isuko ang Kalayaan Group of Islands alagad pinaglinaw niya na taken out of context o inali sa tamang konteksto sa iyang mga pahayag. Pinagsayuman man ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri ang Senate President pro tempore Ping Lacson ang mga ideya na pagsuko sa nasambit ng teritoryo asin na ipinipirit ninda na malinaw ang prinsipyo na dai isusuko masking warin kan Pilipinas kabali ang West Philippine Sea asin ang Kalayaan Group sigun paman sa nasambit ng senador. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga bareta sa lado nasyonal, PNP nagpatanid sa padagos na pagtindi kan kaso sa pagpapabakal kana mga kaakian. Nagpatanid ang Philippine National Police Women and Children Protection Center PNP WCPC na sa pagdakul kan kaso kan illegal na pagpabakal kana mga kaakian kana mga nakalisa na mga bulan. Anom kayang kaso kan illegal na pag-aampun
na i-record poon kan bulan kan Enero sagkod ng inot na parte kan bulan kan Pebrero. Kabali ang duwang bagong nailigtas na umboy duman sa siyudad kan Angeles o Angeles City asin man sa Baliwag. And inot na rescue ang sarong dos dias pa sana na aking lalaki na ipinagbabakal online sa kantidad na 30,000 pesos na dakupman ang ina na nagpabakal. Sa ikadua na pagkakarescue, 3 bulan pa sana na umboy na babae ang pinagpabakal man nin 130,000 pesos asin na iligtas na dakupman ada ina kaining nagpabakal antiyaon asin lula kanasambit ng umboy. Basado sa Philippine National Police Women and Children Protection Center, Chief Brigadier General Maria Sheila Portinto, ang pagpabakal kasumpain man kan pangangaipo medikal asin piyansa kan pamilya. Ligtas na ngunyan ang mga umboy asin naipasa na sa National Authority for Child Care. Ang apat na mga suspek ang magatubang ning kasong pagbalga sa ley laban man sa human trafficking, child abuse asin man cybercrime. Tinawan doon ni Portinto ang peligro kan mga middlemen asin koordinasyon kan PNP sa social media platforms. Tangani man tanggalon ang illegal na anunsyo kan mga aki. Tawan ni na advice ang publiko na maghagi sa lehitimong ahensya tanganing mailigtas asin legal ang pagpapaampun. Sa iba pagitang detalyes kan mga barata pagitang unyan sa lado nasyonal, hinamon ni Senadora Rodantia Marcolita kanda sudma si Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesperson na Commodore G. Tarila sa sarong friendly debate bilang kasimbagan sa imbitasyon kanda nasambit ng senadora na mag-iba sa senadora sa sarong Maritime Domain Awareness Flight pasiring duman sa Kalayaan Island Group. Sigun paman kay Marcolita, dapat man ibali sa debate sinda retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio asin man UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea Professor G. Batong Bakal. Inot naman subot na namaraya ang urulay para man sa kapakanan kan nasyon kan Pilipinas bilang parte kan kasimbagan tinawan doon ni Tarila na ang West Philippine Sea ang daiman pinag-uurulayan mapadapit sa dipati kundi malinaw na ley pambansang interes asin makabayang tratamento asin trabaho ipinagpapayag ka na sinabi ng territorial rights kan Pilipinas anda day dapat subot questionon kan papubliko nga mga diskusyon asin pinagapatanidan si Marcolita na ang araw kaning mga pahayag pwedeng makaraot sa sayang sinumpaan na trabaho bilang sarong senador. Nagtutubod man si Tarila na anda sulaminting masayuma si Carpio Batong Bakal asin iba pang mga Pilipino may bastanting pagkasabot sa isyu na mapartisipar sa nasambit ng debate. Magigirumdong man naging kontrobersiya ang mga pahayag ni Marcolita matapos man na isabi kanina pwedeng isuko anda kan Pilipinas ang KIG pahayag kan sa iyang binawi tulos-tulos nin hulitan na pasupog binatikos nin kadakol-dakol na mga Pilipino ang pahayag kan na senador na si Marcolita na itauda sa China anasambit ng island. Nagpahayag nin pagkadismaya si Tarila sa mga naging pahayag kan senador asin sinabing nakakahadit ana sarong iliidong opisyal ang garo pinagluluyahanin posisyon manungod man sa
Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagpaluwas kunyan ang Department of Labor and Employment DUL kana mga reglamento sa tamang pagtataunin na sweldo sa maabot na pitsa 17 kan bulan kan Pebrero 2026 na sarong special non-working day ninhuli kan pagselebrar kan na Chinese New Year. Sa Labor Advisory na permado ni DOL Secretary Benvenido Laguesma na ada sisay man na empleyado na malaog sa nasambit ng aldaw ana babayadan ning kadagdagan na 30% kan sa iyang basic na sahod sa inot na 8 oras. Kapag naglampas nin 8 oras, igwa na nin dagdag na 30% sa kada oras na paglaog kani sa trabaho. Mantang kapag pinaglaog ang sarong empleyado na nagtsimpuhan na aldaw kana pagpapaingalo o day off kani, ini ang babayaran nindagdag na 50% sa inot na 8 oras. Asin kapag naglampas na nin 8 oras, digdi madadagdagan pa ini nin paribagong 30% sa kada oras. Mantang ang empleyado na day maglaog asin digdi maipapasunod ang pinag-aapod na no work, no pay policy sigun pa man sa payag kan Department of Labor. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kada sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagdepensa and Palasyo kan Malacañang na digdiya nagpalpaka si President Ferdinand Marcos Jr. Parmanda panaguton ang mga sangkot sa laduman kan na anomalya kasunod din kan na naging pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas BSP Governor Eli Rimuluna na pwedeng igwa ni na maraot na liwat sa parte mismo kan na Pilipinas sa laduman kan Financial Action Task Force. Asin man importante subuot kay Rimuluna na ipahiling ka na FATF na may lakdang ang Pilipinas para labanan ang money laundering kay banan na ang mga sangkot sa flood control project anomaly. Ipinagpahayag ka na Communication Undersecretary Claire Castro na grabe nga amay pa nausgahan na asin sabiun na dain nagtrayumpo ang presidente. Natanggal na ang ley sa laduman kan Grayles asin dain nagpupundo ang presidente sa pagpapaimbestiga sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Kay puwan lang nintabang kan Anti-Money Laundering Council AMLC asida bako lang ang investigating body ang nagsasagibo kan na marikas na investigasyon sabihan kan Palasyo kan Malacañang. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang ngunyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, maabot man sa sinasabing 100K na mga trabaho anawaran sa construction na sektor ninuliman ka na flood control corruption na labor group. Dakulang dago ka ana sinapo ka na sektor kanda construction matapos magluwas ana mahiwas na anomalya sa mga flood control project. Basado iyan sa National Union on Building and Construction Workers NUBCW. Sa sarong pahayag, sinabi ni NUBCW Secretary General Santiago Nolia na abuton sa 100,000 na trabaho subuot anawaran matapos kansilarun ana mga permit kan mga kontratista na sangkot sa nasambit na nga iskandalo. Basado sa grupo apektado bako lang ana direkta nga empleyado kan mga construction firm kundi pati naman ang mga subcontracted workers
na digdiya nakabugtaka sa mga proyekto magigirumduman na subuot an epekto kan iskandalo kasabay kan mga report kan Philippine Statistic Authority PSA na naglangkaw ang pinagsasabing unemployment rate kan nakalis na taon. Ipinagpailing kan na full year data na unemployment rate o minabot sa sinasabing 4.2% kan 2025, mas halangkaw kumpara sa 3.8% kan 2024. Ninuli kani nangapudan ngunyan ang NUBCW na tulos magsagibunin mga lakdang para man na suportaran ang mga nawaranin mga trabaho asin magpasunod kan mga reforma tanganing maiwasan na ang irregularidad kan mga proyektong pang infrastruktura na direktang nakakaapekto sa kabuhayan kan mga trabahador. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kan sa tuya paman na mga barata pa kitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, padagos ngunyan ada pagdulnin tabang kan opisina kan DSWD sa mga apektado kan bagyong Basyang asin man kan Sherline iyada sa mga lugar na kung saan naapektaran sa parte mismo kanda norteng parte kan Luzon sa Isabela asin man Visayas area padagos na pagpapadarangon nin ayuda kana opisina kanda DSWD sa kasuguan ni President Bongbong Marcos na mas pang maparikas ang pagdul nin tabang sa mga apektadong mga residentes kanda baha asin man kan padagos na pagbagunas kan uran kan nakalis na mga aldaw dara naman kan bagyong si Basyang asin man ada pagkakaigwa ninda amihanda asin banda Sherline kasumpay ka nasambit ng bagay anda DSWD ang padagos man sa pagatud nin tabang sa mga biktima kan pag-alboruto kada bulkan partikular na sa parte kan probinsya kan Albay kung saan ang mga evacuation o ang mga evacuees yaon sa manlaylay ng mga evacuation center uli man kan padagos na pag alboruto kan bulkan kana mayon. Ang iba pang mga detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon asin sa kinabanin Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang padagos-dagos kita kanda sa tuyang mga barata na kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal duman sa Batu PNP padagos anda sinasagibong pagmonitor sa bilog na banwaan para manda sa kaligtasan kan publika bunga naman kanda makusog na pagbagunas kan uranda dara kanda Sherline. Ianda padagos na pinagmumonitor kan na Batu PNP anda monitoring assessment sa bilog na banwaan kan na Batu bunga naman kan na makusog na pagbagunas kan na Uranda. Ianda obeto na magdanay ang kaligtasan kan mga residentes asin manda ada mga motorista kaibanan sa naging aksyon iyo on ground asin man aerial assessment kan mga panginot na mga tinampu sa parte mismo kan na salug asin koordinasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO asin manda sa mga barangay official sa panginot na obhatukan na padagos na monitoring na magdanay ang kaligtasan kan publiko maiwasan ang mga aksidente bunga kan na padagos na pagbagunas kan uran asin maging ligtas sa mga masudod na pag-aabiso kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyanda mga tugang sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ipinagapahiling sa parte mismo kan duwang
Youth Innovation na idea na kung saan na digdi makakaresibikan pinagapod na said funding para man sa implementasyon na manlaylay ng mga programa sa parte kan na naga sa ginibong flag raising ceremony kan na sudma sa kabilugan igwanin na 60,000 na mga Swiss francs CHF o abuton sa sinasabing 4 milyones pesos ang kabilugan na granta na itinao sa iraruman ka na programang Safe Sound Cities East to Cities ana inot na proyekto iyo ana tactical urbanism asin na people centered street saka ana katuyuhan na digdi pagayunon ana mga gawing mas ligtas ana MT Villanueva Avenue lalo na para mana sa mga pedestrian asin man mga estudyante ara aldaw na nagaagi sa nasambit na nga lugar. Mantang ang ikaduang proyekto sa parte ka na sariga na sa kalye asin na digdi nakapokus sa pagpapahiwas ka na mga pinagsasabing pagkasabot asin pagduhol nin mga serbisyo para sa mga miyembro ka na LGBTQIA plus community sa paagiman ka na sarong mobile hub na magsiserbing extension nin mga programa sa laog mismo kan syudad para manda sa queer community. Ada mga proyektong ini bunga naman kan matarayumpo na pinagsasabing final fates kan na top 10 na fellows sa isinagibo kan na pizza 28 kan na bulan kan Enero asin man pizza 29 dyan sa parte kanda barangay kanda Balatas kung saan digdi ipinagsabi ana malinaw na timeline budget sa pakikinabangan kana komunidad nagpaabot nin bulanos na pasasalamat ana gobyerno kana syudad kana sinasabing safe and sound cities East to Cities asin lokal na katabang kaning We Solve Foundation sa pagtitiwala sa kakayahan kan mga jóvenes bilang aktibong parte kan na solusyon para man sa sarong mas ligtas asin eksklusibong syudad kan na Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nagapaluwas ninda payag asin opinyon ada partibismo kana official na memorandum ada gobyerno probinsyal kana Camarines Sur na kung saan ini pirmado man ni Gobernadora Elry Villafuerte asinda ini anda pinagsusugo si Roma Mayor Karina Ramos Pulinga ang tulos na pagsumiter kan mga dokumento sa kasumpay kan mga issue sa daga asin sa banwaan kan si Roma Camarines Sur sa kasuguan na may pizza 9 kada bulan kan Pebrero 2026 pinaghagad kan lokal na gobyerno kan o pinaghagad sa lokal na gobyerno kana banwan kan si Roma Camarines Sur sa laog nin 48 oras puon kan maresibi asin na digdi nagsusunod ana mga detalyado mga report kana assessment billing asin na collection kan real property tax kabali ang mga lakdang laban sa delinquent taxpayer tax collection report sa kalilipas pasanaman na 5 taon. Kompletong listahan kan mga resort asin sa kaparihong mga establishmento munisipalidad kabali ang lokasyon petsa asin pagbugtak o pagpapatindog kan may kadsadiri asin magkakarigo nga mga resibo asin record kan na buwis komprehensibo nga report sa mga lado kan infrastruktura asin na itinundog na mga timberland asin mining areas kabali ano betong eksaktong lokasyon asin mga permit na minabunga
ninda pagtao ninda permita kun igwa tinawan doon na sa memorandum na anda pagpapatindugkan mga infrastruktura sa timberland and mining areas ang kadaklan na ipinagpapangalad o ibinabawal sa irarom ka nagdadanay na lay asin regulasyon asin sa irarom ini ang supervisor kana review kana gobernador tanganing masiguro ang pagsunod kan lay asin masiguro ang kinakaipuan na administratibo o legal na lakdang. Ang kopya kan kasuguan ipinagpadara sa DILG, DNR, Penro para sa magkakadigong koordinasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, isinagibo kana sudma Pebrero 8, 2026 ang pagbubukas kan Castilla Transport Terminal sa barangay kan Kumadkada sa Banwan kan Castilla duman sa probinsya kan Sorsogon. Pinanginutan ang pagbukas kan bagong terminal ni LTFRB Bicol asin manda ang lokal na gobyerno kana sambit ng Banwaan ang mga miyembros kanda sanggunian sa paagimanda kanda mga nasambit ng pagbubukas kanda terminal tanganing maging organisado ang publiko sa parte kanda paglunad sa saindang lugar maiwasan ang wala tuo asin kumpul-kumpul na pagparada kan mga trimobile ang pinakaubeto bako manda na income kundi gusto talaga nga maging malinig ang tinampo sigun paman sa nasambit ng grupo kan LTFRB asin man kan lokal na gobyerno kan Castilla sa nasambit ng probinsya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa ladwa lokal Kalabuso ang duwang lalaking pinagbistong sinda alias Rex asin man na Shadow matapos sindaga madakup kanda mga autoridad dumanda sa parte kan syudad kan na Legazpi ninhuli man kana pagbalga sa pinagaapod na anti-pinching law o Presidential Decree number 1612 kana nakalis na aldaw. Basado sa report, nagpuon ang operasyon na matapos magsampa nin reklamo anda sarong project engineer mapadapit sa pagkakawara kan na LPG gas tank mga kagamitan para man sa construction mayo na nina nawara pa ang duwang cellphone asin kwarta gikan sa nasambit ng opisina sa paagiman kan marikas na iimbestigar sa CCTV footage asin pakikipagtabangan kan mga opisyalis kan barangay natunton kan mga autoridad ang direksyon na kung sa inagian kan mga suspek daraan mga hinabunan na mga kagamitan nadakop ang mga suspek matapos hinda na maaktwaran na ipinagpapabakal ang nasambit na mga kagamitan sa sarong lublob na lugar kung sa positibong pinagbisto kana biktima ang mga pagsasadiri ninuli man kan mga company marking asin personal na impormasyon gikan sa cellphone na nahiling digdi. Sa presente nasa kustodiya na kan pulis ang mga nadakop na mga individual para sa tamang pagkakaigwanin dokumentasyon mantang pinagpipreparar ang magkakadigong kasong isasampa kan opisina kan prosecution. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinagpapakusog kan National Conciliation and Mediation Board NCMB Bicol ang pagpapasunod kan na Conciliation and Mediation Program kasabay kan pagpapakusog kan pinagapod na Labor Management Cooperation na LMC asin man na grievance machinery. Obheto kan mga programang ini na digdi maaga pa na maresolba ang mga labor dispute
kan mga kumpanya na kung sain magdanay ana maray na relasyon sa lugar kan pagtatrabaho digdi sa Bicol Region kan mga trabador asin man mga maikad sa diri kan mga kumpanya parte kan inisyatiba kan nasambit ng ahensya sa Bicol an regular na monitoring kan mga target kanita nga ni manda na digdi magrado an bisa kan implementasyon kan mga programa kabali digdi an bilang kan mga kumpanyang may nailatag na LMC asin na grievance machinery sharing man an kadakol na mga kasong na tabangan asin na naresolba sa paagiman kan conciliation asin man mediation basado sa NCMB sa Bicol digdi panginot na obato kanasambit ng programang ini an tulos-tulos na pagtaunin aksyon sa mga issue sa parte kanda trabador sa pinakaamay na pagresponde antis paman na maghantong sa formal na reklamo legal ana nasambit ng aksyon sa paagiman kan na mediation digdi dagos-dagos ana girigibong dialogo sa pagultanan kan na labor sector asin man kan management epektibo na napupugulan ana paglala kan na mga daipagkakairintindihan ini ana pinagatatawan na saysay kana kawarana na nai-record na mga strike o labor strike sa parte mismo kana Kabikulan. Padagos man na pinapakusog kan NCMB Bicol ang mga lakdang na initangani man na mas amay na makaabot asin maaraman kan kumpanya asin na ana manginginabang an ambuslados magdanay an industrial peace asin maisulong an sarong mas harmonia asin produktibong workplace. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan mga tugang sa mga barata pakita sa lado nasyonal ipinagapayag ngunya ni Assistant Regional Director kanda National Food Authority and NFA ana pinagaapod na roll out kan expanded kanda 20 pesos na rice program kana presidente iniya kasimbagan para manda mas dakul an makabakal kan baratong bakas kan NFA digdi sa Kabikulan. Ipinagpayag ni Assistant Regional Manager Julie B. Narisas kan National Food Authority NFA sa Bicol na pinagpipreparar na kana sa indang opisina ang sinasabing rollout kan expanded kana 20 pesos na mga programa kana gobyerno. Ini ana pagpabakal kan 20 pesos kada kilo kan bagas bilang kasimbagan sa objeto kana gobyerno na mas pang mapaiwas ana benepisyo kani sa maabot asin man mas dakul na mga sektor sa lado man kan komunidad basado man kay Linarisas ana NFA nagsiserving supplier kan bagas mantang an Food Terminal Incorporated FTI man anda nangangataman sa aktwal na bintahan. Tinawan doon kan opisyal na an expanded na 20 pesos na rice program an bako lang ipinapasudod sa parte kan na Kabikulan kundi inilansar sa bilog na Pilipinas basado sa inisyal na impormasyon gikan sa parte kan Department of Agriculture papaywason anda sakop kana nasambit na nga programa tanganing makinabang an mas dakol na mga sektor apwar sa mga nainot ng pinagkukonsidera na vulnerable groups arog kan senior citizen, jeepney asin tricycle drivers, indigent household asin man 4-piece beneficiary, person with disabilities PWDs asin man solo parents farmer patin peserifok. Dagdag pa man ni Linarisas magiging mas mahiwas ang sistema kung gabus na mga munisipyo magkakaigwanin sa diring outlets para man sa bintahan kan mas baratong bagas. Ipinagpaabot naman kan NFA sa Bicol sa Department of Agriculture
ang mga agrangay kan mga senior citizens kabali na ang Swiss June na darahon na ang bintahan sa grado kan na barangay asin tugutan sindang makabakal nin supply na abuton sa sarong bulan tanganing daina sinda madipisilan urog na kun maraot ang kamugtakan kan panahon asin makatipid sa pamasay. Sabi pa kani na tinutugutan ang mga parauma na makabakal nin sagkod ng 50 kilos kan baratong bagas kada bulan. Sagkod ng digdi magpailing lang kan magkakanigong patunay na sindasarong parauma. Tinutugutan man da kan FTI ang mga kapamilya kan senior citizen na magbakal nin bagas sa saindang ngaran basta dara ang valid ID kan senior citizen na saindang pinag-re-representar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal padagos ang pag-alboroto kan bulkan kan mayon matapos man na maglaog sa magmatic eruption kan nagtalikod na aldaw basado sa PBOX dagos-dagos ang pagdalihig kan laba gikan sa bunganga kan bulkan na nagbubunga kan pinagapod na rockfall asin man pyroclastic density currents o PDC partikular sa mga inaagihan na kan miisi bunga asin na basod na nasa laog kan na 6 na kilometros na permanent danger zone. Kan pitsa 9 kan bulan kan Pebrero na i-record ang pinakamakusog na PDC sa presenteng pagsabog kan na bulkan kan Bayon o Kasudma kung sain tulong darakulang mga PDC ang nangyari bandang alas 2:30 nin paghapon Kasudma nin asin man na amay ni na pagkaaga asin na iyan ana sinundan pa ka na serye ni na pagbaba ka na dusing mga PDC gikan na kana oras na alas 10 sa gudang alas 11 nin pagkaaga Kasudma. Ang pinakahalangkaw na na-record bandang alas 10:59 na naghaloy nin 7 minuto asin na iyan o minabuta sagkod na nga 4 na kilometro pababa sa Miisi Gali. Bunga kani nakamati ni na magabata na parte ka na Aspol ang nagkapirang mga barangay sa Kamalig asin Ginubatan Albay. Sa kabilugan 52 na mga PDC asin na 396 na mga rockfall events ang na-record kan nakalis na aldaw. Kasudma nagdanay ang alert level 3 kan na bulkan kan mayon sa gudnang unyan na aldaw kun kaya maigpit na ipinagpapangalad ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. And tinutugutan ang mga residente sa laog ka na 8 kilometers na maging preparado sa posibleng pag-evacuar. Nagpatanid ang PBOX sa pagbanta kan laar in kaso magkaigwaman na makusuga na pagbagunas kan uranda. Pinagatawan manin abiso ana mga piloto na iwasan ana paglayo ga arani sa tuktukan bulkan. Padago subuot na maigpit na pagbabantay kan PBOX sa bulkan mayon asin na tulos na magpapaluwas nin na sunod na abiso in kaso may bagong aktibidad na masiripan sa bulkan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ang Local Government Code LGC of 1991 Republic Act 7160 ang importanteng bagay asin na lay na kinakaipuan na nagtataunin tunay na kapangyarihan sa mga lokal na gobyerno sa laog mismo kan probinsya, syudad, munisipyo asin na barangay. Ini ana tinawanin na doon ka na opisina ka na DILG digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur asin banda Bicol Region ipinagapayag
kanda DILG na importanteng maray na dapat na nasasabutan kan mga local official puon sa parte kan banwaan syudad asin mada munisipyo kabali naman ang mga barangay ana nakapalaman sa parte kan Local Government Code of 1991 RA 76 o 7160 ang mga pinakaimportanteng mga punto kan Local Government Code tanganing daisinda na iignorante kan lay. Sa satuyang mga barata na kitangunyan mga tugang sa satuyang barata sa o bareta na kita mga tugang ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kan nasyon, mga tugang sihok sa pinataob kana sarong Patriots para makuha ang Super Bowl title. Nakamtan kana settle Seahawks sa ana kampyonato sa Super Bowl 60 matapos digdi daugon kan New England Patriots naging matindi ana pinailing na depensa kan Seahawks para makamtan ana sa indang ikaduang Super Bowl championship. Enot nang nagkampiyon ana Seahawks kan 2014 na i-record nindan score na 29-13 sa kawat na pinaghibo duman sa Levi's Stadium sa Santa Clara, California. Asin na naging susi ulyabi sa kapangganahan kan Seahawks ang coach na si Britton Aden Doherty na iyo ang inot na overseas coach para man paggana kan pinakadakulang kawat duman sa Estados Unidos de America o minabot sa 70,823 na mga katao anda sinasabing nagdala na sa kawat kan Super Bowl 60. Asin na iyan sinasabing iyo ang pinakadakul sa kasaysayan kan nasambit ng kawat. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba mabalus kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kabus. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. 230 milyones na budget para sa flood control project sa Barangay Pakul kana 2025 uda na. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal magtugang gadan matapos ana mga ni atungon kana magbalyo sa salog. Anong na mga parasira sa parte mismo kana Carchitorina Camarines nawawara. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal Gobyerno Probinsyal kana Camarines Sur padagos sa pagatud ni na tabang sa mga barangay na apektado man kana share line. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, expanded kan Local Health Board Emergency Meeting, pinagagibo kan lokal na gobyerno duman sa Banwan kan Goa, Camarines Sur.
kagawad kan na barangay kan Pakul na biktima ni na Parabon. Yan ang mga headlines kan mga barata. Mga tugang ngunyan sa detalyes na kita kan na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ipinagapayag kan na punong barangay na Serbin na limbukan na sa iyang pagkakadismaya sa pagkawara kan pundong ipinagtagama kan na gobyerno nasyonal para man sa flood control project sa kilometro 8 sa Green Valley Subdivision sa Pakul, Naga City. Magigirumduman na 230 milyones pesos na pundo na sana para man sa pagpuon kanasambit ng proyekto sa lugar kan nakalis na taon alagad na hold matapos magluwas ang issue manungudman sa flood control project. Basado kilimbo, Mayo na lamang ang nasambit ng pondo para man sa pagpupuon kan na proyekto ngunya na 2026. Sigundigdi na ibarita sa iya na subuot Mayo na ana nasambit ng pundo. Ana pundo ang kinakabalian kan 110 million pesos sa nasabit ng subdivision asin 120 milyones pesos para sa kilometro 8 kung sa ina haros kinakakanangunyan kan salog ang mga karungan o daga sa mga karungan sa nasambit ng kataid kan Pampang dyan sa Pakul. Dagdag pa kan kapitan, magibo na lang sinda nin magkakadigong resolusyon ang konseho kung kinakaipuan tanganing mabawi ang pinagtagamang budget para sa nasambit ng proyekto. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, magtugang gadan matapos manda na iniya ihanod kan na baha mantang nagbabalyo sa sapa lunad kan sa indang damulag pariyong binawian in buhay ang magtugang na lalaki na nag-edad 14 asin na 8 anyos matapos na sinda anudunin makusug na tubig baha sa barangay kan Tinak dyan sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur. Darakan subuot nagkapirang oras na pagbagunas kan uranda nagpabuhos sa parte mismo kan nasambit ng lugar kasudma. Sa inisyal na impormasyon alas 11 ninda pagkaudto kada digdi hatungon kan na tubig ana magtugang na sinda dyan asin man na Bert residentes kan barangay kan na Tilnak duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sabi kan na tiyaon kan na biktima sinasabing kinua kan na magtugang ana atamanindang damulag gikan sa sabsaban asin na luminunad sa likod kan damulag ang duwang aki asin ini nagbalyo sa sapa para igakud ana damulag aranisana sa saindang harong alagad an mamundong pangyayari mantang nasa tao kan sapa duman na pinagalamasa nin makusuga na alo na daylan tanganing digdi ianod ana magtugang na menor de edad. May mga nagsunod pa sa duwa tangani man na pugulan na daiya magapirit na magabalyo sa sapa alagad huri na ninulit tadigdi nakabalyo na anda duwa pasiring sa parte mismo kana sa indang residensya tulos na nagtiripon ang mga pamilya asin na barangay kana mga biktima tanganing hanapon ang duwang minor de edad alagad abot ni hapon duman magkasunod na nakuha ang magtugang na pariyong nawara asin digdi pariyo ng bangkay umayo na ninabuhay sa kataid na barangay kan San Antonio dumanda sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal anom na mga parasera duman sa parte kan Carchiturina, Camarines Sur ana nawawara padagos na nga pudan ana mga mismong partidaryos o kapamilya kan anom na mga parasira gikan sa Banwan kan Carchiturina, Camarines Sur matapos man na digdiya dai makabalika ana mga ini basado kay Sia Marcelina.
Kanda nagtalikod pa nga hapon mga alas 6 kan magali subuot ana nasambit na nga anom na mga parasira alaga daina nakabalik. Maray na pagkaaga anda subuot digdi gabus ana mga ini naga-arana pa asina may baka subuot igwa ni na nakahiling lamang kanda pinangyarihan o kung sa ina nakasapwat o na kalyuhan ka na nasambit na nga mga parasira na paingaluan ana mga niya alagad sagkud kasudma tai pagiraraya nahihiling kung napasain ano ang kamugtakan kan anom na mga parasira na inot ng naglahod anda mga iniya mantag nyaon sa kasagsagi kanda pagbagunas kan uran daraman kanda Sherline asin man kanda bagyong basyang anda pamilya naglalaom na baka igwa pa man giraray ni nakasalbar sa nasambit ng anom na mga parasira. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa gibo ni na sarong expanded local health board emergency meeting ang lokal na gobyerno kan na Banwan kan Guwa Camarines Sur bilang parte kan padagos na paglapigot kan mapakusog mapakaray ang mga serbisyo sa parte kan salud sa kada tagaduman sa Banwan kan Guwa Camarines Sur na serving importanteng plataforma ana nasabing meeting tanganing tukaron asin aprobaranda ang nagkapira nga mga importanteng mga issue sa lado kan salud kabali digdi ana sarong resolusyon na nagabubugtak sa Rural Health Unit RHU Guwa bilang referral facility kan Guwa Municipal Infirmary parman sa serbisyo nga newborn screening family planning asin man tuberculosis pinagkakarkuluman asin digdi tinawanin doon kanda memorandum of Understanding MOU parman sa Mother and Baby Friendly Health Facility sharing man sa Memorandum of Agreement umuwa kan RHU 2 asin kan Department of Health DOH kasumpay kan pagbago kan pundugi kan man sa equipment pasiring sa lado kan infrastructure kabali man sa mga napag-urulayan kan DOH e-clinic system MUA maraya ang koleksyon kan healthcare waste asin iba pang mga importanteng urulay obheto na sigurado na ligtas, epesyente asin makataong serbisyo anda parte kana salud sa mga namamanwaan residentes kanda Banwaan kan Guwa pinagbubusisi kan local health board ang presenting mga programa sa salud asin pinapakaray ang mga plano tanganing higot pa nga mapakaray asin ang pagdulnin tabang serbisyo medikal tinawan doon kan na lupon ang mga importanteng mga pangyayari asin na pagpaplano bukas sa lado kan dialogo asin man pakikisumaro paghiro pagsulong kana mas pang makusug mas marhay na komunidad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kagawad kan barangay kan Pakul Naga City tinarget man nina parabon kana sud mga mag-uumagahon. Ipinagapahayag ni kagawad June Minyes kana barangay Pakul Naga City na digdi madali pa siya nga maging biktima nin parabon kanda sud mga mag-uumagahon sa nasambit na nga barangay basado sa iya inot nang nag-atake sa iya nga lulunadan duman sa sitio Tiripon mga alauna nin amay nin na pagkaaga anday panabibistong lalaki na naglaog sa parte mismo kana saro pa nga harong mga alas 2 sa gunang alas 3 nin amay nin pagkaaga
duman sa kilometro 6 Zona 5 Barangay Canpacul, Naga City. Pinagtutubdan na kan kagawad target kan lalaki an sarong baga sa laog kan sa iyang lulunadan alagad nagaluwas kana sa iyang harong an aki matapos makadangog kanda ribok asin kalampag luway-luway subuot na nagadulaga ana nasambit ng persona matapos na maaraman na igwanin na tao na nagluwas sa nasambit ng harong. Nagabubukang liwayway kan na sudma kan maaraman kan kagawad ana raot na sa iyang bagong paayos na lulunadan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. And Philippine National Police Disaster Response Team kanda PNP pinahiro tangani manda na magtabang sa mga LGU sa Bicol na apektado kanda paguranda bunga naman kanda Shoreline. Pinahiro na kanda Police Regional Office No. 5 ang sindang Disaster Emergency Response Contingents kanda Sudma February 9 aldaw kanda Lunes na mag-siserving kadagdagan mga suporta sa mga lakdang kan mga rescue operation kan mga local government units sa LGUs. Iyan sa tauman kana namamatian na makusog na pagbagunas kan urand sa nagkapirang mga party kan Bicol Region bunga naman kan Shoreline. An contingents na ini anda sinasabing sinugo na magtabang sa pagatud kan mga importanteng mga serbisyo asin magdul nin tulos-tulos na mga apektadong maraot ning kamugtakan kan na panahon. Ini bunga naman kan direktiba ni PNP Bicol Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Tanganing masiguro ang padagos na preparasyon kan kapulisan asin magtaunin na serbisyong marikas na namamatian kan publiko. Mantang abisuman kan na PNP sa Kabikulan sa publiko na magdanay na mapagmatyaga magsunod sa mga opisyal na mga abiso asin maghagadin tabang kung kinakaipuad. Liwat na tinawan doon kan na PNP sa Bicol anda preparasyon kan kapulisan sa riyon marikas na magtaunin asistensya tabang sa anuman na klase nin emerhensya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa barata pa sa lado lokal, kasaro sinda Kamaridisura Representative Congressman Luigi Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte sa pagsulong kan prosopistong lay para man sa nagababawal sa mga hararaning mga kapamilya kan mga public official na makakuha kan kontrata sa lado kan gobyerno. Basa dumanda sa duwang magtugang na Congressman Villafuerte. Importante ang prosopesto ka tangani man masiguro na patas malinig asin na makaustisyang paggamit ka na pundo ka na banwaan o kan gobyerno. Iyan da bunga naman ka na prinsipyo ka na pananagutan ka na mga sinasabing mga opisyalis ka na banwaan sa laog mismo ka na konstitusyon sa irarom kana isinampang bill ninda Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, an House Bill number 5981 iimyendahan ang Republic Act number 12009 o ang pinagaapod na New Government Procurement Act. Tangani man napakusugon ang transparency asin accountability asin na integridad sa lado kan sistema kan procurement kan gobyerno. Sa irarom kan prosopisto pinagpapangalad sa gabus na mga kapamilya kan mga public official sagkod ng ikaapat na grado kan na consanguinity o affinity and paglaog sa anuman na government contract o pagkukontrata sa gobyerno. Saklaw kani ang kontrata para sa supply, serbisyo, infrastructure, project joint venture, asin public-private partnership,
project kan mga ahensya kan gobyerno GOCCs asin man local government units. Nilinaw kan nasambit na nga prosopuesto ang public official kinakabilangan ang mga sinasabing mga pamayukan na kada ahensya procurement entitles as o entities as in governing boards, mga opisyal na may policy determining o supervisory as in managerial function. Kabali digdi ang mismo na autor ang prosopistong sinda Kamara de Sur Representative Anthony Horibata, Bicol Saro Partilisa Tiriridon, asin ang pinaka main author iyo ang magtugang na Congressman Luigi Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. O sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsagibumanda ni sarong nagsagibumanda ni pag-aresto ana mga miyembros kanda Philippine National Police sa parte mismo kanda sarong lalaki na sinasabing igwa ni kaso nga kinakatubang sa parte mismo kanda banwaan kanda Pili Camarines de Sur. Ana suspek dinakop ka na mga autoridad na may kasong rape iyan sa irarom ka na bisa kan mandamiento de arresto na pinagapaluwas ka na korte. Anasambit na nga suspek sarong soltero na nag-iedad 34 anyos. Ini ana yaon na sa laog ka na karsel. Nagkapira nga taon man na nagtago-tago sa parte ka na lay o sa mga autoridad. Anasambit na nga suspetsado sarong informer kanda PNP ana kapag tukdo na ana suspek yaon sa parte mismo kanda banwaan kana San Juan Camarines o San Juan da Pili nagtatago-tago kaya tulos naggibunin na sarong grupo ana PNP sa banwaan kan Pili Camarines Sur asin pinagdumanan ang lugar kung sain yaon na dakop na sambit na nga suspetsado. Mayo man ni napiyansa na pinag-re-rekomendar ang korte para sa temporaryong libertad kan nasambit na nga suspetsado. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos kunyan anda tisda sa pakikipagtabanganda sa parte mismo kan mga LGU digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines de Sur. Mas lalong pinapakusog ang pagkakaigwa kan na Technical Education and Skills Development Authority pakikipagtabangan kan na manlain-lain ng mga opisina kada gobyerno, sering man kan mga local government unit, tangani man na mas pa nga mapaurog, mapakusog ana serbisyong pinagatud kada opisina kada Technical Education and Skill Development Authority tisda digdi sa laog kan na Bicol asin man na probinsya kan Camarines de Sur na makanood nin mga skills an mga jóvenes partikular na an mga out of school youths ana nasambit na nga lakdang bilang parte kan kasimbagan sa kasuguan ni President Bongbong Marcos na dapat mayo nin nawawalat sa parte mismo kan mga namamanwaan urog na sa pagkakaigwa nin mga dugang na pagkasabot kan pag-aadal partikular na sa lado kan tisda sigun paman sa pahayag kan pamayukan na TESDA Bicol. At least sa ginagawa nating effort ngayon ay unti-unti natin sila masabayan. Kaya ito pong mga ganitong initiatives ng TESDA, itong RTC Pili,
Napakalaga po nito sa purpose po ngayon. Parte yan ka na mga pahayag kan mismo nga opisyal ka na TISDA digdi sa parte ka na Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Padagos kunyada ana pagadulman ni natabang kada opisina mismo kada opisina mismo kada NFA sa mga tios na mga pamilya na makabakal kada baratong bagasa na nagkakantidad 20 pesos ana kada kilo. Ana programang iyanda pinagaatod man kada gobyerno sa paagiman kan Department of Agriculture asin man kan National Food Authority NFA kinawan doon kada mismong Assistant General Manager kan NFA sa Kabikulan na iniya ana partibismo kana kasuguan ni President Bongbong Marcos na dapat ana gabus na mga sektori sa komunidad an makaabil na kanda sinasabing 20 pesos na kada presyo kanda sarong kilo ni na bagas o yan na pahayag ka na panayo o vice o ana mismong Assistant General Manager ka na NFA digdi sa Bicol Region. Okay, and Thursday, senior citizen time. So, ewan ko ba kung bakit naman yung mga kapamilya nila ay di ba pwede naman silang magdala lang ng sabi ng taga-FTI, pwede naman yung mga kasama nilang malalakas pa ang magdala ng ID para sila lang naman ang kasi may mga yung iba kasi bagay, di ba may mga sakit or bedridden na. So, pwede naman sila yung mga malalakas pa ang pumila. O baka naman yung mga senior citizen gusto lang naman nila lumabas. Oo. Kasi pwede naman daw yun sabi ng mga taga-FTI. Kasi ang nandyan po na nagbibenta niyan at nag-aasikaso ay FTI. Okay. So, may mga suggestion sila na kasi although sabi nyo hindi po sa inyo ito. So, ang pwedeng magawa lang natin mag-suggest, iparating. Actually po, pinarating na namin po yan na kung pwede kasi sa ibang kagaya ng mga 3rd district, paano naman kami makakabili? Ang layo namin. So, ang ipapamasahin namin, ibili na lang namin dito sa lugar kahit na medyo mahal. Kaya lang, ang sagot naman daw po ng FTI kasi kulang pa sila ng tao. So, very limited ang tao nila. So, ngayon, eto muna. Pero, may mga naririnig din naman kami na magpo-full blast na ang P20. So, baka mag-hire ang FTI ng maraming tao. Kasi, ang alam ko po, may roll out ng full blast ng P20 na hindi lang itong mga... Paartikan mga pahayag ka na Assistant Manager ka na NFA sa Bicol, Ma'am Julie Liena Risas. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata pakitangunya na sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, padagos man ana isinagsagibo nga pag-aadal anda grupo kana Philippine National Police sa parte mismo kana mga kaso na kinakatubang sa cybercrime na ipinapasa digdi sa laog na probinsya kan Camarines Sur asin na syudad kan Naga. Tinawan doon ka na opisina kan PNP digdi sa laog na probinsya kan Camarines Sur sa paagiman ni Pulis Colonel Berhilio Ulalya Jr. ana Provincial Director ka na PNP na dakul ng mga kaso ka na cybercrime anda nakaabot sa sainda asin iyanda gabus na pinagaadalan kan liderato ka na Philippine National Police tangani man naku na igwa talaga nin mga katotohanan an mga sumbong na nakaabot asin nakukuha kan sindang opisina dapat managot ang dapat managot sigun pa man kay Colonel
ulalya an pamayukan na PNP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sinabi kani na ang gabus na mga kaso na ipinagadadara sa laog kan na sendang opisina nakakasiguro ang publiko na ini aaksyonan kan liderato kan PNP sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Mga tukang iyanan ka, tiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pavis, asin man mga tugang nakaibanan taman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa po pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, siguro. BBS Basta Bareta, sigurado